Mga kaibigan, maligayang pagbalik po muli sa Pinas Balita. So ngayon po meron tayong pinaka-latest na weather update sa direksyon at paggalaw po ng Bagyong Ramil. So aalamin po natin yung mga lugar ngayon na kanyang posibleng pang maapektuhan at kung itataas ba bang warning signal sa pinakamataas, signal number 3 hanggang signal number 4. Aalamin din po natin yung mga direct na lugar nito na kanyang dadaanan. Well, bago tayo magpatuloy, baka pwede nyo naman pong i-like yung video natin at pa-share na rin sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. So tignan muna natin yung ating live weather radar, yung paggalaw po at pagkilos ng Bagyong Ramil. So tignan natin mabuti, no? So kung makikita ho ninyo, ito ho, no? Talagang halos nagdikit na siya o nakadikit na siya dito sa kalupaan ng ating bansa, no? Dito siya banda sa may Catanduanes at sa pinakahuling pagkatala po, naging isang ganap na po ito na tropical storm category. So yung pinakasentro po nito, yung lokasyon po niya, nasa coastal water na po siya ng Gubat, Sorsogon. At kung makikita po ninyo, nagsusustain po ang kanyang lakas ng hangin sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso pong umaabot ngayon sa 90 kilometers per hour. Yung pagkilos naman niya medyo mabagal pero ito ibanta pa rin bilang isang possible na lumakas po na bagyo. So alamin natin yung mga detalye, no? So dahil nga po patuloy itong dumidikit sa ating kalupaan, sa ating Philippine landmass pa Central at pa North Luzon at yung pinakalugar na kanyang madadaanan, itinaas na po ngayon ang wind signal number 2 at 1 sa ilang bahagi ho ng Luzon at Visayas. Dito po sa Luzon, ang signal number 2 po ay nakataas sa southeastern portion po ng Isabela. Kasama po dyan ang southern portion ng Quirino at ilang bahagi po ng northern at central portion po ng Aurora. Kasama din dyan ang Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes. Ito po yung sinasabi ko, Catanduanes talaga yung pinakadirektang lugar na kung saan siya maglalandfall. At kasama rin po dyan ang northern at eastern portion po ng Camarines Sur. So kasama rin sa signal number 2 ang eastern portion po ng Albay. Kasama ang northeastern portion po ng Sorsogon. Yung mga lugar ho na yan. So dito naman sa Visayas area, ang signal number 2 po ay nakataas sa northern portion ng Northern Samar. So yung mga lugar na yan ay possible makaranas ng malawakan na pag-uulan dahil po sa banta ng Tropical Storm Ramil. Kitang-kita nyo naman yung kanyang pinakasentro at pinakamata halos nakadikit na sa kalupaan ng ating bansa. Sa area naman po ng Visayas ay tulad na ang sinabi, Northern Samar, ang signal number 1 naman po, no, ay nakataas sa ilang bahagi ho ng Babuyan Islands. Ito, medyo pa extreme northern Luzon to kasi kasama ang Babuyan Islands. Kasama ang Isabela, dares po ng Quirino, dares ng Nueva Vizcaya, Apayao. Diyan po sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Diyan po sa may Benguet. Kasama rin pong Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang La Union, kasama po Pangasinan, dares po ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion po ng Bulacan. So yung mga lugar na yan apektado ng signal number 1, eastern portion po ng Pampanga kasama rin sa signal number 1, northern at eastern portion po ng Quezon ay apektado din ng signal number 1. Ilang bahagi ng Camarines Sur, dares ng Albay, dares ng Sorsogon, Burias Island at Ticao Island ay apektado ngayon ng signal number 1. So ang signal number 1 natin meron yung warning lead time na 36 hours. So sa mga kababayan ho natin nagtatanong, no, ang sabi ho nila, nakataas ang signal number 1 at number 2 pero mainit at maalinsangan yung panahon, wala naman daw pag-uulan. Kaya nga po meron tayong tinatawag na warning lead time dito nga po sa Bagyong Ramil. Hindi naman automatically pag tinaas ang warning signal, agad-agad instant mararanasan po ang mga pag-uulan. 24 hours sa signal number 2, 36 hours naman sa signal number 1. Dito naman po sa Visayas area, ang apektado naman ng signal number 1 ay ang northern portion po ng Samar, northern portion po ng Eastern Samar, yung mga lugar po na yan apektado ng signal number 1. Tulad na aking sinasabi, tignan natin yung mga susunod po na lugar na kanyang madadaanan, no? Tignan nyo mabuti, pagmasdan nyo lamang po yung pagkilos nito. Dahil nga po yung hangin na yan, o tinatawag natin na kanyang spiral clouds, ay nakaka-apekto na yung pinaka-trap or extension po niya. So ito po, no, pakinggan po natin mabuti, mamayang alas 2 po ng madaling araw ng linggo, dadaan po siya sa coastal water po ng Jumalig, Quezon at lalakas pa rin sa tropical storm category, 75 km per hour ang lakas ng hangin. Pagdating naman po bukas ng alas 2 ng hapon, nasa coastal water naman po siya ng La Union. At pagdating naman po ng Lunes ng alas 2 ng madaling araw ay 285 kilometers west of Sinait, Ilocos
sur na po siya at ito po yung senaryo na papalabas ng bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang pag nasa labas naman na siya ng PAR pagdating po ng Lunes ng alas 2 ng hapon ay magkakaroon po siya ng lokasyon na 450 kilometers west of Batac, Ilocos Norte at nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi pa po tayo tapos. Meron po tayo nakataas ngayon na heavy rainfall warning dahil po sa banta ng bagyong Ramil. So heavy rainfall warning tayo. Bukas po ng hapon ay aasahan po natin ang 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa northern at eastern Samar. Meron naman po 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa Biliran, Sorsogon, sa may Albay, sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa may Isabela. Meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Cagayan, sa may Ilocos Sur, may Apayao, Abra, Benguet, La Union, Pangasinan, kasama pong Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, kasama din po dyan mga kaibigan ang Basbate, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, Leyte, Southern Leyte, Cebu at Negros Occidental. 50 to 100 mm po ay dami ng pag-uulan dyan. So by tomorrow naman po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan pa rin po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Tulad ng aking sinabi, possible itaas mamaya po ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas sa patuloy na paglakas ng epekto po ng bagyong Ramil. Sa ngayon, yun muna ang pinaka-latest natin. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.